wala na. Sa mga trending na mga balita ko, uuna mong mag-pop up yan sa mga cellphones ninyo. Okay? So, ayan, subscribe na po kayo. Wala muna tayong batian ngayon, ha? O, heto na yung sinasabi ko. Bago natin simulan yung si Ted Filon, no? At itong si Bonjing Rimulya, unahin muna nating ipapakita ko sa inyo ito. Ha? Kung saan, nag-speech itong si Bongbong Marcos dito sa Zamboanga. Okay? At sinabi niya na yung mga taga Maynila raw, iba raw dito sa Zamboanga. Oh, talaga namang magtatampo ang mga taga Maynila nito. Kasi itong si Bongbong Marcos, may napansin raw siya, okay? Na iba yung tao sa Maynila at dito sa Zamboanga. Doon raw sa Maynila, nakasimangot yung mga tao sa kanya. Pero dito raw sa Zamboanga, nakasmile raw sa kanya. Ito yung speech niya, ha? Magre-react po tayo dito. Ito, pakinggan ninyo. Ako'y natutuwa, kagaya ng sabi ng ating butihing mayor, napapadalas nga ang bisita ko rito sa inyo. At palagay ko kasi mas maganda rito, pag pumupunta ako dito, hindi kagaya doon sa Namimigay raw siya ng 20,000 sa mga estudyante dyan. Oh. Ano sabi niya sa mga taga Zamboanga? Talagang magtatampo ang taga Maynila dito eh. pag pumupunta ako dito, hindi kagaya doon sa Maynila, yung mga tao rito nakangiti. Sa Maynila, medyo mas mahirap ang buhay siguro doon. Kaya hindi sila nakangiti gaano. Anyway, Oh, tingnan niyo yung mga tao, parang awkward, di ba? Parang dinadown niya ang Maynila. Sa Maynila raw nakasimangot doon. Dito sa Zamboanga. Ito ay yan ang yan ang kanyang point niya dito sa kanyang speech. Mas magaan ang kanyang loob, parang masaya siya dito sa parang sinabi niya na mas maganda dito sa Zamboanga kasi yung mga tao nakasmile, nakangiti raw. Pero siya, kapag pumupunta siya doon sa Maynila sa mga kung saang barangay, kung saang mga event doon sa Maynila, hindi raw ngumingiti yung mga tao doon. Okay? At hindi raw siya siguro pinapansin, 'di ba? Ipinakita naman natin, 'di ba? Sa mga videos natin na para bang hilaw na. Kaway siya ng kaway doon, pero hindi na siya pinapansin. Parang nakasimangot raw yung mga tao doon sa Maynila. Para daw mahirap raw yung buhay doon sa Maynila, para nakasimangot. Dito sa Zamboanga, okay yung buhay. Alam mo, BBM, no? Unang-una, mali ka sa analysis mo. Okay? Ito yung analysis ko. Bakit nakasimangot ang mga tao sa iyo sa Maynila? Unang-una, BBM. Ito ha, prangkahan po tayo, BBM ha. Nakasimangot po ang mga tao dyan sa Maynila sa iyo. Unang-una, sa ginawa mo, ang dami mong prinamis sa taong bayan na hindi mo tinupad. Unang-una dyan, ang pinakauna ha, yung 20 pesos per kilo na bigas. Na puro promise hanggang ngayon, sinasubsidize mo lang yung bigas. Akala namin na gagawa ka ng malaking proyekto sa agrikultura para maging 20 pesos na talaga because akala namin sosobra na yung bigas na to the point na talagang liliit yung presyo. Pero hindi yan ang nangyari. Okay? Talagang ang mga pintahan ng bigas sa mga department store, sa sari-sari store, talagang nagmahalan. Okay? Para lang binubudol mo kami dyan sa mga bigas mo ngayon na lumang-luma pa yon, no? Hindi pa quality. Pangalawa, nagagalit po ang taong bayan sa iyo. Okay? Hindi lang Maynila. Kasi, especially ang Maynila, nagagalit talaga sa kanya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, in-expose ka ni Zaldico. Sinabi ni Zaldico na ikaw, dinideliveran ka ng maleta. At ramdam ng taong bayan na totoo yung sinabi ni Zaldico. Kasi every time na umuulan sa Maynila, siguro naman hindi lahat, pero talagang most of the mga kababayan natin dyan, sa mga ilan na mga lugar dyan, bumabaha. At talagang perwisyo po. Nasisira yung mga negosyo nila, yung bahay nila, naging putik na, talagang perwisyo po sa buhay ng mga taga Maynila yung baha. Kasi alam ng mga taga Maynila, bumabaha dyan. Kasi yung mga drainage dyan, hindi kagaya noong panahon ni former President Duterte, minintain. Meron talagang budget na minintain yung mga drainage dyan. At pangalawa, yung mga flood control at mga ghost projects sa mga flood control na nababalitaan namin araw-araw sa mainstream media na ninakaw ng mga congressman, sinabi pa ni Zaldico na kanya-kanyang deliver na by 18, sinabi na marami pong mga nakatanggap ng mga maleta at ito po'y budget ng tinatawag na flood control. So yun po ang pinakaunang dahilan bakit nakasimangot ang mga tao dyan sa Maynila sa'yo. Okay? Galit sila sa'yo. Mag-real talk tayo. Yes, tama ka. Medyo mahirap ang buhay doon sa Maynila dahil you are a weak leader. Magprangkahan na tayo. Okay? Kung akala mo, ngumingiti ang mga tao dyan sa Zamboanga sa'yo, it's because
nagplastikan lang bilang respeto. Alam nyo naman ang ugali ng mga Pilipino, kahit galit ka na sa tao, no? Meron po tayong tendency na marunong tayong rumispeto. Ayaw lang nilang mabastos ka. Yun ang sa tingin ko, that's my own analysis. So wag kang masyadong kampante BBM na ang taong bayan gusto sa'yo. Kung tutuusin na, kung yan nga ang laging sinasabi ko sa inyo eh. Kung sino yung kandidato na i-endorso ni BBM sa 2028, it will be a disaster. Matatalo. Kaya ang payo ko sa mga kandidato, huwag kayong magpa-endorso ni BBM kasi kung magpapa-endorso kayo ni BBM, it will be a disaster. Matatalo kayo. Bad record si BBM. Negative na nga ang kanyang trust rating, di ba? Yun ang sabi ko sa iyo. Tingnan nyo. I think sa Zamboanga ito ha. Correct me if I'm wrong ha kung sino man nakakita. Tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao sa kanya dyan. Tingnan nyo. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Wala na. Tingnan nyo. Walang kumalakpak. Wala, tingnan nyo. Very dry yung tao. Siya lang yung kumakaway, Kawawa. Ano, yung mga tao, walang gana yung mga tao. Tinitingnan lang siya. Alam nyo ba kung bakit maraming tao dyan? Required yan eh. Yung mga different sectors ng ating yung gobyerno. Required yan. Kasi may ayuda may matatanggap. Kaya pumupunta. Pero kung sabihin mo na believe sila kay BBM kasi maganda yung ginawa, wala. Maaari na po tayong maupo upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Sino ba namang hindi pupunta dyan? Tingnan nyo. May bigas na nakaabang na ipamimigay. Di syempre, pupunta talaga yung mga tao. Kasi alam nyo naman ang hirap ng buhay, di ba? Pero kayong mga nandyan na nakatanggap ng bigas, bago nyo lutuin yung mga bigas na ibinibigay, i-check nyo mabuti kasi meron ring mga ilan sa ating mga kababayan na nagpo-post na medyo hindi po masyadong quality raw yung bigas ng iba. Hindi ko lang alam yung mga nakatanggap na magandang quality. Yung iba kasi may nakatanggap na medyo luma na raw. Maitim na raw yung bigas. Yan. Hindi nagpareha. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Parang ulol na na siya, umupo na siya pero tinatawag siya, di ba? Walang presence of mind. Sira na yung utak eh. Marcos Jr. Maraming salamat sa Anton. Assalamualaikum. Sa inyo, please take your seats. Magandang Respeto na lang yung sa inyo lahat. palakpakan. At maraming salamat sa napakainit ng inyong salubong na ibinigay sa atin. Anong mainit? Masalubong? Hindi po mainit yun. Ikukumpara mo yung sarili mo kapag si VP Sara ang nandyan, di ba? Magsigawan yan. So yun po ang yun po ang sitwasyon kapag si BBM ay bumibisita sa mga lugar-lugar. Okay? Wala nang pumapansin. Heto na. Ito na yung isa sa mga main topic natin. Ted Filon. Okay? Ipinagtanggol itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi dito sa kapalpakan nila Luistro dito sa mga prosecutors. Kasi mga tanga di ba? Nakakatawa nga itong ginagawa ng mga nila Luistro itong mga prosecutors kasi wala na silang ibang ebidensya para ibintang nila kay BP Sara para ma-impeach. Pati yung sinapak ni BP Sara na sheriff doon sa gulo doon sa Davao, okay? Nung meron pong demolition job, no? Na sinapak yun ni BP Sara kasi po hindi po sumunod sa utos, no? Na ang utos po ni BP Sara na bigyan niyo po ng 2 oras bago makapag-impake yung mga tao doon bago i-demolish yung lugar. Hindi man sumunod, sinapak ni BP Sara kaya nagalit si BP Sara kasi nagkagulo dahil sa kanya. Ito yung part kanina na balita ni Ted Filon na ipinagtanggol si BP Sara. At parang dismayado itong si Ted Filon dito sa mga ginagawa ng mga House of Representatives, itong mga prosecutors na mga julul. Ito pa. Pakinggan ninyo si Ted Filon. VP Sara ito. Yes, Oo. Bakit? Ano ba ang motive? Ulitin ko mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan din? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan
Ngayon mga... Eko, puputulin ko. Yeah. Medyo ano mo. na Oo. inyong lahat. Tuloy. Ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolisyon, naghahanda na Oo. yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yun Oo. na i-demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. doon sa sheriff na, Sheriff, huwag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Oo, para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Oh, before pa yan, sinabi na yan, huwag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa eh. Meron pa siyang ilang mga mainitang ulo. Eh, nung nalaman ni Mayora na dinedemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay naku, gagamitin to, sigurado ko. Gagamitin ko. Oo. Pagpunta, o di So, pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora. Mayora Oo, Sara. Oo. So, nanggigigil, pagdating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Okay, so ngayon, Nagka-black eye ba? yan, sige, ganyan rin. So, Nagka-black eye? yes, Nagka-black eye? na-hospital. Na-hospital. Ang lakas kaya. Malakas, Oo. ang tindi Kaya ni mga Vicky kapatid, Sara, ano no? punto ko dito? O sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Ipinagtatanggol ang mga mahihirap. Yan. Ipinagtatanggol ang ina... Dito pa lang nauunawaan ko explanation ni Ted Filon, no? Parang ipiniliwanag niya dito sa kanyang programa na kaya yon sinapak ni BP Sara o sinuntok yun ni BP Sara kasi nagalit na po si BP Sara. Ipinakita ni BP Sara na handa siyang makipagpatayan basta lang para sa taong bayan. Yun ang pinakauna. Kasi ayaw ni BP Sara ang gulo eh. Mas mabuti na lang kami yung magkagulo sa sheriff kaysa magkagulo ang buong barangay. Oh, yan po ang ibig, yun yung mensahe ni BP Sara doon sa pagsapak eh. Okay? Oh. Kaya nagawa yun. Eh bakit ngayon gagawin nila itong witness? 2011 pa yun. Hindi pa Vice President si BP Sara yun. So talagang sobrang sablay po itong witness na at ito pa ha. Nagsalita na raw itong sheriff na ito, itong si Abby Andres. Ang pangalan ng sheriff ay si Abby Andres raw. Kumakalat rin sa social media na nag-post itong si Abby Andres, yung sheriff, na wag nyo akong idamay dyan. Okay? Parang out ako dyan sa usaping politiko. Bakit ako nadamay dyan sa usapin na yan? Pahiya silang luhisto dito eh. Pahiyang-pahiya sila. Kasi pati yung sheriff na sinapak ni BP Sara dati, ayaw na ng gulo. Ayaw na, kung sa the way ko inanalyze ang kanyang post sa social media, hindi ko kasi na screenshot yun eh. Parang sinabi niya, kalimutan nyo na yun kasi ang tagal na nun. Ayaw niyang mamumulitika. Okay? At para rin namang naiintindihan ni Abby Andres na nagawa yun ni VP Sara for a reason. At hindi ko nga alam eh. Baka nga si VP Sara humingi na siya ng tawa doon nanghingi ng sorry na si VP Sara yun eh. Kasi sa mga interview ni VP Sara, lagi yang sinasabi ni VP Sara kapag tatanungin siya patungkol doon sa sinapak niya, lagi niya sinasabi na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Nagsusorry pa nga siya eh. Tama si Ted Filon, mali yung manapak kayo ng tao. Pero, ang usapan dito, ipinagtanggol niya ang marami taong bayan. Di ba? Siguro, I will really accept na si BP Sara nagkamali doon, pero siguro nagawa yun ni BP Sara sa init ng ulo. Kasi hindi po plastic yung mga Duterte eh. Okay? Ito pa. Kahit na sino pang lingkod bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero, ano? Hero. Hindi ba kung ito sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Oo nga. Hindi ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Pati na ba sila So ngayon? kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede mag-explain, no? So, duda ako dito, parang- Pero yung pupunta ka pa, parang- haharap mo pa itong sinapak. Nagdududa ko rito, parang bati na sila eh. Bati na sila. Yun ang pagkakaalam ko ha. Pero bakit ginamit pa nila itong sheriff bilang witness dito sa impeachment? Para lang balikan yung kwento na, uulitin ko, masama man na kita, pero lalong yung mga masa, lalo na yung mga alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagtatanggol kami. Nakita mo si Tingnan nyo, very obvious, di ba? Kung mapapansin nyo, very obvious itong si Ted Filon na ipinagtanggol si BP Sara. Yan ang gusto naming leader. Yung ipinagtanggol kami. Di ba? Akala nila siguro, yung issue na yun na sinapak ni BP Sara yung sheriff, akala nila siguro na ikakasira yun ni BP Sara. Kaya gagamitin nila yun na issue. Mas lalong hinahangaan si BP Sara sa ginawa nun eh. Kasi ang nakikita ng taong bayan, grabe, ang tapang ng Vice President, ang tapang ni Mayor. Talagang binugbog niya ang lalaki kasi babae siya, no? Para bang ganun ba? Mas na-appreciate siya.
Akala siguro nila masisira si BP Sara sa mga ano nila, mga pautot nila. Kasi ngayon, ang prosecutors, ito sina Luistro at si Dilima dyan sa prosecutors, ay napaghahalataan na ng taong bayan at sa Korte Suprema na itong mga style nila na yung kung ano-ano na lang witness na pinupulot nila, parang desperado nila talaga silang ma-impeach si BP Sara. Kasi takot sila Kasi pagdating ng 2028, mananalo si BP Sara, goodbye yung mga sangkot sa flood control. Yan ang katotohanan. Ito, tapos na tayo dyan ha. Yan, maraming salamat Ted Filon na ipinagtanggol mo si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan.